Okay, welcome po muli dito sa ating munting YouTube channel at ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor. Ang pagbibigyan po natin ngayon ng kasagutan ay si John Neil Tukib at ang ating content ngayon ay nagmula sa kanya. Ang sabi niya ay nakakatunaw ba ang WD-40 sa bakal na baril or aluminum shell? Ang sabi ko ay hindi, may video na ako niyan, panoorin mo. Ang sabi naman niya ay, salamat sir. Ang sabi niya kahit hindi punasan or nakababad, sir, pwede ba? Sabi ko naman ay, wala naman akong sinabing nakababad. Okay, pero pwede mo namang ibabad yan. Pero alamin ba natin talaga kung ano ang WD-40 para matapos na itong mahabang pagtatanong na ito? At alamin natin yan. Sa ating video ngayon, malalaman natin kung ano ba talaga yung WD-40. Ang may nagsasabi na yan daw ay galing sa fish oil. Okay, so totoo ba yan? So, tanungin natin ang mga expert dyan mamaya. So, gusto ko lang muna kayong pasalamatan dahil sa inyong pag-share at paglalike sa ating mga videos. Malaking bagay yan dahil nakakadagdag yan para marami ang makalam at dumami ang ating mga subscribers. At maraming salamat din doon sa mga hindi nag-skip ng ads dahil nakakadagdag naman yan sa ating revenues na kung saan ang ating YouTube channel ay tinulong natin doon sa mga 6 na estudyante ng mga anak ng mga single parent. Panoorin po na ninyo yung aking video na charity works dahil tayo ay nagpapaburger. Nagpakain tayo ng burger do sa isang paaralan sa na-sponsoran ni Sir Noli Peace America. Maraming salamat sa iyo, sir. Okay, at maraming salamat din do sa mga nagpadala dito sa ating GCash number. Huwag po ninyong tawagan ito para bumili ng baril. Tawagan ninyo yan, mag-message kayo kung kayo may papaabot na tulong sa ating mga beneficiaries. At mag-message kayo, tumawag para kayo ay ma-recognize kung kayo ay may paabot na tulong. Okay, so kagaya ni Aljon Dating at Jubit Francisco. At maraming salamat kay Sir Noli Peace America sa palagi ang pagpapadala sa ating mga premier videos. At naging matagumpay sir yung ating pagpapaburger. Salamat ulit sa iyo. Okay, ayan, at tanungin na natin, punta na natin yung tungkol sa WD-40. Sabi, nakakatunaw ba ng bakal yan o aluminum o nakaka-epekto ba? So, tingnan natin kung saan ginawa pati para malaman natin ang istorya niyan. Ang sabi, WD-40 is an American manufacturer and the trademark of penetrating oil manufacturing by the WD-40 company based in San Diego, California. Nandun pala San Diego ang paggawaan talaga niyan. Its formula was invented. Ito ay, ang tagal na pala nito, mas matanda pa pala ito sa akin. Ito pala yan, sabi, its formula was invented for the rocket chemical. Ay, pang rocket chemical pala ito. Rocket Chemical Company in 1953. Pumantakin mo, matanda pa sa akin ito, 1953 pa pala ito. Before it was renamed to WD-40. O, pinalitan lang yung pangalan. Pero ito ay, nung 1953 pa, nirename lang. Rocket Chemical Company noong 1953 at nirename lang ito ng WD-40. It became available as commercialized product in 1961. O 1961 pa ito na available commercially. Okay, 1961 pa. So sumikat ito na sumikat dahil ito ay all purpose. Pag sinabing all-purpose, pwede mong gamitin sa maraming bagay, maliban lamang sa plastic, rubber, at kahoy. Yan. Pero sa mga metal, ito ay safe sa mga metal. Ano ba ang ibig sabihin ng WD? Ang WD ang ibig sabihin ay water. At ang D ay water displacement. Ibig sabihin, kung yung iyong baril ay nalubog o yung yung metal ay nalubog sa tubig, pwede mong paliguan ng, wala akong WD-40 dito,
Pwede mong paliguan ng WD-40 para yung moist ay sumama at mawala. Yung talagang, kaya WD yan, water dispenser. Water dispenser, ay kinuri ko lang. So, ayan. At ito ay maganda dun sa mga gamit na mga nag-i-stack up. Kamukha ng mga bisagra, yung hindi na gumalaw na mga gamit, yan, maganda yan dyan. At ito ay nagpiprevent din ng kalawang. Nagpiprevent din itong kalawang. So, nagpo-protect, kumbaga nagpo-protect sa rust prevention ito. Nagpo-protect ito sa ano. Kaya mababasa niyo doon, may rust prevention. O, nagpe-prevent para hindi kalawangin ang iyong baril. So, at ito ay panglinis. Yan. Pantanggal ng dumi, yung mga tar, yung mga sap, yung mga langis na sobrang tagal na stock para lumambot. Halimbawa, maglilinis kayo, sprayan ninyo yan para lumambot yung mga tumigas na mga bagay dun, kung ano man yun, para pati lumuwag yung mga kalawang at madali ninyo matanggal yung mga kalawang. Ito ang ano, ito na yung ano, moisture displacement o water displacement, drives out water. Kaya yung mga electric motor na nalubog sa tubig, ini-sprayan ito, ini-sprayan. O, ginagamit din ito ng mga ano, ng mga sa electronics, ginagamit din ito para mawala yung mga moist. Kaya ano nga ito maraming pinagagamitan ito kaya ito sumikat. At ito ay penetrating pa. Dahil ito ay low viscosity, ibig sabihin ito ay malabnaw. Malabnaw ito, hindi kamukha ng langis na malapot, ito ay malabnaw. Ito ay nagpipenetrate. Maganda ito doon sa mga tornilyo na mahirap tanggalin. Ay nagsiserve din ito na penetration, parang penetrating oil. Nagpipenetrate ito kaya yung mga tornilyo na hindi matanggal-tanggal, sprayan ninyo ng mga patagalin nyo ng mga ilang oras para mag-penetrate at para matanggal. Ito, ginagamit ito ng mga may shop naman ang gumagamit dito. So yan ang ano, pero ito ay ano, lubricant din. Pero hindi man pang matagalan na lubricant, kaya ito hindi ko ina-advise na gamitin sa mga slide railing. Dahil nga ito hindi man pang matagalan yung kanyang penetration, yung kanyang lubricant. Kaya ang ina-advise ko ay wala nang tatalo pa, sinasabi ko nga, wala nang tatalo pa sa engine o motor oil. Wala nang tatalo pa dyan. Dahil, yan ay, bago magpalit ng langis, ay 5,000 kilometers. Merong mga 5,000 kilometers. No? Bago ka mag-change oil, nakalagay doon. Mantakin mo, 5,000 kilometers. Ay, ang andar ng makina, ang RPM yan ay maabot ng mahigit na 3,000 RPM per minute. O, gaano katindi ang langis ng sasakyan. Kaya yan ang mother ng mga oil. Pagdating sa mga langis, sa mga friction, napakaganda niyan. Kaya nga pagka malaki na ang kalog ng inyong slide, ang gamitin ninyo ay yung malapot na langis. Malapot na langis ang, pero hindi naman ninyo bubuhusan. Papahiran lang ninyo yung railing. Papahiran ninyo yung railing. Yan. Dahil pag malaki na ang kalog. Pero sa mga bago, pwede na yung WD-40 o yung mga low viscosity na mga langis. Okay, so, meron din ditong, ito, maganda rin ito. Ginagamit din ito ng mga shooter. Itong, ito, white lithium grease. Ito, maganda rin ito. White lithium grease. Maganda ito pang ano, panlagay sa mga slide.
Ito, mayroon din itong nakalagay sa tube. At ito, maganda rin ito. Itong lubricating liquid forms. Ito, nagiging grasa to eh. Ito, nagiging grasa to. Ginagamit naman ito sa mga gear. Yan ang mga ginagamit ko. At pag talagang malaki na ang kalog yung pag ginano mo yung baril mo, parang ang kalsiya na. Okay, lalo pag hindi nakakabit yung kanyang recoil spring. Grasa na talagang ginagamit ko. Grasa. Pag malaki na ang kalog. Okay. So, yun. Yun ay dun lang sariling ginagamit ha. Kasi yung WD-40, maganda yan sa mga internal parts. Yung hindi mo kayang anuhin. Tapos patutuloyin mo at pupunasan mo lang. Kasi ang sabi nung isa, hindi na daw niya pinupunasan. Abay, baka naman pumunta sa mata mo yung WD-40 pag pumunto ka, magtatalsikan yan. Okay. Yan ang yan ang kagandahan sa So, sabi maganda sa mga stack up, squeak relief, rust prevention, cleaning, moisture displacement, penetrating. Ang sabi nga dito, it is generally not long-lasting lubricant. Hindi pangmatagalan na pang-lubricant. It is better suit for cleaning. Mas maganda lang itong pang-cleaning and freeing stock parts. Yung mga stock parts, maganda lang paglinis ng mga stock parts. So yan. Dito nga sa amin, dahil ang dami namin nililinis ang baril, gaas lang ang aming panlinis. Pagkatapos ay panglas na lamang yung aming panglas na lamang yung WD-40 namin, pero ibang klaseng WD-40 namin dito Meron din kami dito iba-ibang ginagamit namin dito. So ito kalimitan pwede rin ito mga carburetor cleaner, pang rin ito, maganda rin panlinis. So marami namang mga commercial, bahala na kayo kung anong gusto ninyo. Kung may pera kayo, bumili kayo ng mga mamahalin. Pero, doon sa mga nagtitipid, gas lang, at saka motor oil, okay na yan. Okay? Counting spray lang sa loob ng nitong WD-40. Hindi naman yung talagang ibababad mo doon. So yan lang ang formula nito ay anti-corrosion agent. Anti-corrosion talaga ito. Kontra sa kalawang. At ang other ingredient, may secret formula ito. Pero may nabasa ako na hindi daw totoo na ito ay galing sa fish oil. May balita lang na nabasa rin ako na galing, pero pinapabulaanan dito. Hindi ko na makita. Famous for being jack of all trades. Ito nga jack of all trades, kaya naging famous ito. Product through specialized product exit from more damaging use. Ayan. So yan, hindi ko na babasahin lahat at yun lang naman ang importante dito. So wala namang masama yan kung yan ang gamitin ninyo, pero gamitin pa rin ninyo sa mga slide ay oil. Gumamit dahil ito ay hindi long-lasting lubricant. Ang importante dito. Pagdating sa lubricant, maganda itong panlinis, protection sa kalawang, pero hindi man long-lasting lubricant. Binasa ko lang yan dyan. At kaya nga ginagamit namin dito sa slide, alam naman natin, ang talagang nabubugbog sa baril ay slide. Dahil yan ang talagang yung parts, moving parts, malakas na moving parts. At yan ang persado sa mga baril. So ayan, at shout out lamang dun sa mga shout out natin yung ating mga community spotlight ngayon. Shout out kay Amboy Llanes, meron kang 47 engagement. Shout out kay New Prepare, meron kang 29 engagement. Shout out kay Saipula Usudan, meron kang 40 engagement. Shout out kay Creed, meron kang 1 engagement. Shout out kay GR10, kay Chudoski, meron kang 55 engagement. At shout out kay Gear Pantunyal. At gayon din kay Joseph ng Taal, Tuda, ng Bulacan. Alam ko sa Malulus ito, ako'y nakarating na dyan. Sasakay ako sa iyong tricycle kung may tricycle ka dyan. Okay, God bless sa ating lahat. At shout out do sa mga kababayan ko sa Pinamalayan Oriental Mindoro. Panoorin ninyo yung video ko na
pampaburger sa mga bata. Okay, meron tayo dyan Papa Burger. Sa halagang 40 pesos, buy one, take one. Thank you very much. God bless us all.